mag-ingat kayo sa mga sponsor. Matutulungan kayo ng sponsor. Pero ang sponsor, pwede rin maging dahilan na masisira ang buhay ninyo. Mga magulang mo. O yung utang nyo sa akin. Kapag nakagraduate ka sa challenge na to ng $4,000, hindi na kita sisingilin. Hindi ko na siya papansinin, hindi ko siya suportahan sa nagawa niya. Ang tanga mo. Ang tanga mo. Ang tanga mo. So ayun mga kasord, so hindi ko na sasabihin kasi kung gusto niyo malaman kung ano yung nangyari, na vlog naman ikaw muna, sinabi niya naman lahat doon. Ano? Meron akong ibibigay na advice, konti lang. Pero bago yun, pumunta kami dito para ubigay lang ng support kay Kamuning, no? Kasi alam niyo naman mga kasord, ang pamilya nila Kuya Michael ay sobrang sa akin yan. Kahit na sinangla rin ang mga gamit, motor. Ay, gamit ko niyo. Mahilig magsinangla sila eh. Naupos yung mga gamit yung sinangla ni Papa mo eh. Sa bahay ngayon? Hindi dati pa. Ha? Sabiyawa naman. Diba? Tapos mama, atin yun, daming utang yan. Hindi, joke lang. Yan. Mahingi ang support ulit. Habang may mga 30,000 views pa ako. Para manood sa'yo, ma-challenge ka eh. So yun, mga kasoword. Parang natatawa lang ako kuya mo. Sabihin mo lang ha, sana supportahan niyo ako. Yan mga kasoword, sana supportahan niyo pa rin po ako kahit hindi po ako ulit. Ha? Ulit. Mga kasoword, sana supportahan niyo pa rin ako kahit kasama ako sa challenge, kahit hindi po ako kasaya sa challenge. Hindi ko talaga alam. Humingi ka ng suporta sa challenge ngayon kahit na gano'n ang nangyari. Nanginginig ba naman ako? So yan mga kunin, supportahan niyo pa rin po ako. Alam ko na nandiyan pa rin po kayo para gabayan po ako. Yan. Sino ba yun? Ayun. Si Tita Rain. Shoutout niya pala kay Tita Rain. Habang nasa challenge, habang nasa challenge ako, tita, yung pula, ituloy-tuloy mo lang. Ganun. Kuya, maraming mo. Namula-mula kagabi. Kuya ba naman? Pwede na ako magsalita din kuya. Thank you din ako kay Tita Jocelyn. Sige. Yan, thank you po din kay Tita Jocelyn dahil habang po ako nasa Davao, kayo pong dalawa ni Jan nag-support pa rin po siya sa amin. Si Tita Jocelyn po ay siya po yung nagpaparal po kay Jan na makatapos po. Kaya maraming salamat po. Mag-isa lang siya? Opo, mag-isa lang po. Galing. Sino? Tita Jocelyn Dacones po. Ma'am Jocelyn, maraming salamat sa pag-aalaga mo kayo sa eskwela ni si Jan. Sana makatapos Jan. Mag-aaral ka mabuti. Sana makagraduate ka para maging maayos sa kayo ni Kamuning. At sa lahat naman sumuporta kay Kamuning at saka sa lahat naman nagtanggol sa kanya doon sa mga nangyari sa kanya. Siguro lahat naman ng sabi ng Ibos Ninong, lahat naman nagkakamali. So mayroon talagang mga pagkakamali na deserve din na magkaroon ng second chance. So alam ko naman na sinabi na panunin nyo lang sa vlog ni Kamuning, yung kanyang vlog. Sa mga hindi pa po nakakaalam, pero alam ko baka lahat ng mga kapanood nito ay alam nyo na rin kung bakit nagkaroon ng problema si Kamuning sa sinasabing scandal na yan. Hindi yung scandal na yung sex scandal na yung mga picture ba yun? Picture, no? So na yung about sa picture na yun kasi hindi ko siya nakakausap hindi naman siya nakakausap si Kamuning hindi rin ako maghihingi sa kanya ng kung ano man yung sabihin niya dito. Meron din time kuya na sabi ko pag hindi mo ko tinigilan sabihan magsumbong na talaga ako kay Kuya Japper. Tapos sabi niya kahit magsumbong ka pa kay Rapitol ko wala akong pakailam, kay Idol Japper wala din akong pakailam, bakit sino ba siya? Yan nun, ni Nonoria. Nag-message sa akin yun. Shout out sa iyo, alam kong nababasa ko yung message mo sa akin. Gusto niya akong kausapin kasi parang gusto niyang ipagtanggol yung sarili niya, pero mahirap na hindi mo na kaya ipagtanggol ang sarili mo dahil yung ginagawa mo na nagpapakalat ka ng mga picture. Wala ka na, hindi ka na
normal na tao doon. So, iyaan natin yun. No? Ito, gusto ko lang magpasalamat sa pamilya nila Jan Igor. Sila, buong pamilya nila, no? Kasi sa kabila nung nangyari kay Kamuning, talagang nandun sila nakasuporta pa rin. So, lalo pang nalagaan si Kamuning dito. No? Kasi kung sa iba yan nangyari, pwedeng hindi lahat ng pamilya ganun eh. No? So, kamaswerte ka dahil nandyan yung ang pamilya nila, tanggap ka pa rin nila, no? Talagang iba yung reaction na in-expect ng iba ka. Siguro yung iba nag-expect na itatakwil ka kasi siyempre, oy, ginanon pa lang anak ko, ginanon. Pero sa kanila, siya dyan, okay naman kayo dyan. Opo, okay naman po kami dyan. Okay, so, wala tayong magagawa kasi pinablik na ni Kamuning. So, pwede natin pag-usapan siguro na ganon para sa total mga anak. Ano naman tayo, raw vlog tayo, kumikita tayo sa vlog, especially sa Word Family, sa raw vlog, sa mga viewers. No, ito lang aking sasabi, no, or dati pa, mga ka-Soward, dati, lagi kong sinasabi, no, nung gumawa ako ng mga vlogger sa Bukana, na mag-ingat kayo sa mga sponsor. Ang mga sponsor pwedeng magpalakas ng channel nyo, pwede kayo mag-viral, matutulungan kayo ng sponsor, pero ang sponsor pwede rin maging dahilan na masisira ang buhay ninyo, mabagsak kayo, or wala, bad, mga negative na mga pangyayari sa buhay. Pwede rin yan. Yan ang isa sa mga nangyari kay Kamuning. So kayo kasi consider na sponsor yun, nangako na magtutulungan siya, magbigay ng pera, no, kapalit ay picture ng katawan, no, ganyan lang. Tapos ito naman nadala siguro sa na dumaan sa kahirapan, gustong mabayaran yung mga utang sa mga pamilya, kung sino man yung ano mang dahilan mo about naman sa pamilya yun, no, nabudol ka, no, nabudol ka, dapat kinuha mo yung pera. Hindi po. Ba't mo kasi hindi Ano po, tawag po nito. dapat pera muna, tapos pag nakakuha na yung pera, Ginawa po niya kuya yung yung BPay account ko po, tapos yung address po doon sa akin, tapos wala budol. na pong binigay po pa piso. Pinagkalat Na ano ka, nabudol ka. Yan. Mga ka-Soward, ito sa mga nasasakupan natin yung mga vlogger sa Bukana, especially mga babae dyan, no? Mag-ingat po kayo sa mga ganyang mga nagpapakilala sponsor ko, no? Kahit pa magbitaw ng pera yan, kahit pa gaano pa kalaki ang ibinibigay niya sa inyo, no? Kapag once na pinasok na yung mga bagay-bagay na below the belt na, like katulad ng oras-oras na kayo tinatawagan, ano, inuutusan na kayo, no, especially kung I miss you na, or nagpaparamdam na ng parang kakaiba sa inyo, tapos ikaw ay may pamilya ka, especially lalo kung may asawa ka, hindi na po maganda yon, no. Dapat iwasan nyo yung ganun. Yan po ay hindi tulong, no, yan po ay budol. Kahit sabihin natin na gumastos yung tao niya na 1 milyon sa iyo para ibili mo ang anak mo ng ganito, bla bla bla, ibili mo ng ganito, bigyan kita allowance, pack. Tapos ang kasunod niyan ay yung time mo, yung kinukuha na yung loob mo, no. Yan ay hindi tulong. Yan ay budol po yan. Kumbaga, meron siyang intention sa iyo. Marami siyang pera, so dinadaan ka niya sa pera, dinadaan ka sa kahirapan. No, akala mo natutulungan ka ng taong to, pero hindi niya alam na ikaw pala ang target niya, bibiktimahin ka niya. So, ang mangyayari niyan kapag siguro uwi ka ng Pinas, uwi siya ng Pinas, magkakaroon ka ngayon ng may posibilidad na makikipagkita ka kasi nga nahulog na ang loob mo sa kanya eh, dahil magaan na kasi nga natutulungan kayo sa mamagitan ng pera, no. Sorry sa mga matatamaan, real talk po yan. Wag sanang mangyari yan sa inyo, no. Wag sanang mangyari na kayong mga vlogger dyan, especially yung mga babaeng vlogger na nagagamitan kayo ng pera, no, nagagamit ang pera ng mga sponsor kuno, tapos nasisira ng pamilya ninyo. Kapag nagsisilos na ang mga asawa niyo, hindi na maganda yan, no. Huwag kayong magpapadala sa pera, kahit naman naghihirap kayo, tanggapin niyo yung tulong na ibinibigay kapag na-offer sa inyo. Pero pag may kapalit na kakaiba, hindi na maganda yun. Maging wise din kayo. So sana, ako may naririnig ako na itong namiktima kay Kamuning ay hindi lang si Kamuning ang nabiktima, no? So sana hindi totoo, pero
ewan ko na lang. Totoo yun. Ito po, Huwag marami po natin. sila biktima. Huwag na nang pangalanan. ikaw hayop ka, no? Kahit ano pang gawin mong paliwanag, no? Kung hindi mo sana ikinalat yung mga picture ni Kamuning, kakausapin kita, papakinggan ko yung paliwanag mo. Kasi gusto mo akong kausapin eh. No, na may message ka pa sa akin eh. Kaso nga lang, pinakalat mo yung kung saan kung kani-kanino ka nagpapasa ng mga picture. So, hindi ka matinong tao, hindi mo kailangan magpaliwanag, salbahe ka talaga, no? Salbahe ka. Sisirain mo ang image ng pamilya mo, ang ganda-ganda ng trabaho mo siguro sa abroad. No, kapag tinuluyan ka ni Kamuning, baka ma-deport ka or baka makulong ka pa sa Pilipinas o diyan sa kung nasaan ka man. Hindi ako makialam doon kung baka mamaya sampahan ka ng kaso. No, hindi, pero hindi talaga maganda yung ginawa mo. Baka sa balasubas ka talaga. Sa part naman ni Kamuning, mga kasuward, ang masasabi ko, siyempre, dumaan tayo sa kahirapan, sa depression, gusto mong tulungan ang pamilya mo, siguro offeran ka ng na malaking pera, suportahan ka, ganyan. Ang tanga mo. Hindi gusto. Ha? Yun na, ayaw, biglang tawa. Ang tanga mo. Ano? Tanggap ko naman po kayo na ano. Di, sorry hayaan nyo akong alam mo, hayaan sabihin sa kasi, ba't kasi ginawa mo yun? Ito ang wag na wag ninyong gagawin ha. Kayong mga, kahit dalaga man kayo, no, kung kayo ay mga, sa mga babae dyan, ng mga vlogger, kapag mayroong mga nagbibigay sa inyo ng pera na sinasabing tulong, wag na wag kayo magpasa ng mga nakahubad kayo. Huwag ninyong gagawin ninyo yan. Kapag hiningan kayo ng picture na ganyan, kapag halimbawa ako yung sponsor nyo, bigyan kita ng 20 mil, 50 mil, magpasa ka lang ng picture mo na nakahubad ka. Anong klaseng tao yun? Bababuhin ka nun, hindi yung tunay na kaibigan, hindi tunay na tulong yun. Wala yun, wala silang pakialam sa pera, maraming pera ang mga yan. Sisirain nila ang buhay mo, lalo pag may pamilya ka, masisira lang. Magiging kahiyahiya ka dito sa community natin. So, wag kayong maging tanga. No? Wag yung gagawin kahit sabihin na kahirapan, dahil sa kahirapan kasi tinanggap mo, wala, tanga ka sa part na yun kasi katawan mo yun, especially katawin si Kamuning, may pangalan. Di ba? Hindi mo ba naisip yun yung mga time na yun na may pangalan ka? Ano po yung black na po kasi utak ko po yun. Problema din sa bahay. Jesus ko po. Yan. Pero siguro yung kahinaan niya siguro, alam mo, mga magagaling yung mga ini, magagaling yung mga damdamin ng mga babae yung mga ini. Lalo pag nakita nila na kailangan mo ng pera kasi sa sobrang hirap doon kanila ipapasukin na yan ito nabudol, nabudol. Hindi nga niya sinasabi sa akin hindi ko alam yan. Hindi sinasabi sa akin ng nila misis, nalaman ko na lang mga bandang huli na, pero nalaman ko na bago pa siya may nakapagsabi na sa akin bago pa siya nag-reveal. So, total, pinablik naman ni Kamuning. So, pag-usapan na natin ng konting-konti lang. Ako gusto ko lang magbigay ng message doon sa mga makakapanood nito na mga vlogger din. Sana walang ganitong nangyayari sa community ko, sa Soul Family, especially sa mga babae. No, sana walang ganyan. Kaya kayo dyan, alam ko na marami nag-i-sponsor sa atin, sa inyo, no? Mga kababaihan dyan, mag-ingat po kayo sa mga taong nagbibigay sa inyo ng pera. Dapat i-analyze niyo mabuti kung ito ba ay talagang tulong, no? Tanggapin niyo yung mga ino-offer sa inyo na pera, maliit man o malaki, tanggapin niyo kung yan ay mga katulong sa pamilya ninyo. Pero kapag yan ay may kapalit na malaswa na parte sa inyo, hindi tulong yan ay investment nila para masira ang pamilya ninyo, para ikaw ay madali. May nangyayari niya dyan sa Bukana, may nangyari na ganyan na bigay ng pera, bigyan pa ng kung ano-ano mga. Tapos ngayon wala na, sira lang pamilya, iniwan ng asawa, pumunta sa sponsor. Sana hindi mangyari yan sa inyo. So yung kay Kamuning, siguro yun ang gusto niyang, binablockmail niya. So sana
hindi yan lumabas kung mayroon totoo man na mayroon pang ibang ganyan ang gawain ng tao na to, no? So ngayon blinak ka niya Binalak po niya ako. kasi nga nag ano na si Kamuning, nag salita na, pinablik na, ano, tapos ang daming nagagalit sa comment, na ang daming nagko-comment doon na ibigay mo nga sa akin ang pangalan na yan, kakasuhan, iparapitulpo, ganito, ma-deport, gano'n, siguro natakot na yun kasi binablockmail niya si Kamuning na kapag hindi mo gagawin to ganyan napakalat yung picture mo, ngayon na public na, wala na siyang ibang pwedeng ipang blackmail kasi kapag kumalat pa yan ng kumalat, pwede kang ipakulong talaga. Diba kaso yun? Cybercrime? Hindi ko wala akong alam sa ganyan. Pero yan, so lesson learned, at least tapang ni Kamuning para i-public yung ganyan. Siguro ang negative lang doon, malaman ng mga tao na ganyan pala ang ginawa mo. So tanggapin mo na magkakaroon talaga ng mga hindi bash yun pag sinabi na ay ang tanga mo, ayun, wala, hindi ka binabash yun kasi talagang totoo yun na nagbigay lang sila ng comment na kasi mali talaga yung ginawa mo nag-send ka ng picture dahil lang sa pera, gano'n pala, rektahan na to. So yan ang mali mo doon. Pero marami naman ang nag-comment na bigyan ka ng deserve mo second chance na huwag husgahan, may mga naawa sa iyo siguro dahil sa kahirapan nga, no? Pero lesson learned 'yon. Salamat pa rin sa mga sa mga suporta kay Kamuning. Kami dito talagang nag-rides kami dito kasi para magbigay lang ng support kay Kamuning para at least mabuhayan siya dahil alam niyo man ang pinaka sentrong pinagkikitaan ni Kamuning ngayon ay vlog. So ang tanging maibigay ko lang ay support sa kanya para kung sakali mang itong challenge na to ngayon, katulad yan, ngayon lang nagparamdam siya si Tita Rin. Si Tita Rin, shout out kay Tita Rin, nagagalit niya kay Kamuning kasi matigas nga ang ulo. Kita mo kahagabi, nagpalipad, tapos mag-live ka mamaya, nagpalipad yun. Yan, ako, ano ba tawag, moral support na bilang isang head ng Sword family, lalo na sa pamilya nila. So nandito pa rin ako para suportahan ka sa vlog mo as long as hanggat meron pa akong kapirasong views ngayon na kung kaya mong makinabang din sa mga views ko, sa mga supporters ko, suportahan ka rin, makasahod ka lang ng kahit papano, magkano man sa ilang buwan pa na journey mo sa YouTube. Nandito lang pero pag wala na akong views, wala na akong maibigay na support sa iyo. Pero sa ngayon malakas pa rin yung community natin. Yun lang. So sana suportahan niyo pa rin si Kamuning at putang inang, kung wala nga laging yung problema sa pamilya nyo, maghagaan mo silang problema doon. Wala na problema sila doon Papa mo, masaya na kasama ko doon sa mga vlog, nagsasabong. May sariling bahay na doon sa bodega niya. Si nanay mo naman, okay naman doon. Ano bang sinasabi mong problema? Wala naman kayong problema kung tutuusin maayos naman ang, wala mo yung pamilya mo, sarili mo. Kasi puro kang, kaya nagawa mo dahil iniisip mo yung mga utang ng mga, utang ng mga magulang mo. O yung utang sa akin. Yung utang yung sa akin hindi na ako naniningil Yung kay kuya, yung kay utang ko na hindi ko po alam. Hanggang sa dumagot, hanggang sa dumami ng dumami po. Pumatama na pumatanin po kung wala po akong kaalaman. Huwag mong problemahin yun. Ang utang ng mga... Ako yung sinisingil ko nila po Kasi ako daw yung trabaho ko. Ako yung kumikita. Dapat ikaw nag-ipon kayo. Hayaan mo yung hindi naman, habang buhay kang ganyan, kaya ka na bibiktima kasi pwede ka imbis na mag-vlog ka So yan mga sword, sa vlogging lang sa vlogging. Yan, kung kaya ko pang ihilain si Kamuning na magkaroon ng views para sumahod siya sa mga natitira pang ilang taon na kaya ko pa siyang hatakin. Hindi man siya makakuha ng sahod na katulad ng sinasahod ko, pero kapag alam ko naman, kapag hinahata ko pa rin siya pataas ay may makakasahod pa rin siya, so makakatulong pa rin yun sa kanya. Pero sana
problema mo ang ayusin mo, hindi man maganda na lagi mo na isipin yung problema ng mga magulang mo, mga kapatid mo. Kasi ang mga magulang mo at mga kapatid mo, hanggat buhay yan sa mundo, ay hindi ka makakaraos niyan kasi laging problema ng kapatid mo, problema ng magulang mo. So ano hanggat buhay sila, yan ang laging mo problemahin. Unahin mo naman yung sarili mo, yung mga kanya-kanya kayong buhay, di ba? Yung mga kasuwad, tumulong ka kapag, kung ano, hindi mo naman obligasyon lahat yun. So, yan. Mamaya, pagkatapos nito, pag na-upload, uwi na kami. Bukan. Agad? Balikan. Yan. Sure kuya? No, uwi na kami. Agad. Na-upload na. Tapos, yun. Sumaya si kuya eh. So, Wala pang ako umuwi eh. magulo dun. Magulo dun. May problema ka kayo sa'yo, uwi ka, dito ka muna. Yan. Kapag hindi na maganda ang nangyari sa challenge at alanganin na uwi ka na dun. Pero salamat. Yan mga sir, support ako, meron nang ba sa akin. Hindi naman bash yun, kung tutuusin, nag-live ako na nagsabi na ano daw, yung mga about naman sa palipad, may mga nagpapalipad kasi, di ba, in-open ko sa isabi na ano daw, kawawa daw yung mga nagpapalipad kasi nga pinaghihirapan din yan. Sabi ko, hindi naman ako, wala naman akong sinabi na ano, magpalipad kayo. No, nung time na sabi ko siya, wala akong sinabi magpalipad, kagustuhan niya ng mga tao na magpalipad. Pero, ngayon, hinain ko na yung aking ano dun, sinabi. Yan, kung punta nyo sa Kamuning, palipad kayo. Sa challenge, 1 month lang naman to eh. 1 month. Yan, para makaipon. Para makaipon nga. Pero, siyempre, may vlog naman siya. Maganda naman ang mga views na ngayon. Mas maganda mga kasurad yung ano, kung kayo ay supporters ni Kamuning, itry ninyo na ano. Ito lang ang pinakahihingi ko sa inyo. Itry ninyo yung talagang lahat kayo. Kung sakali lang, no. Ako na makiusap sa inyo. Habang nasa challenge siya, baka pwede nyo hindi kayo mag-skip ng ads. Huwag ka na mag-premiere. Itry mo lang, subukan mo. May-live ka naman eh. Yan, pwede ka mag-premiere, mangilan-ngilan. Pero subukan mo lang, upload ka ng upload para yung mga supporters na gustong sumuporta sa'yo, hindi sila mag-skip ng ads. Tingnan natin kung anong magiging revenue mo. Yun, malaking bagay yung ganun. At sana, makabangon ka ulit. At sana makaipon ka. Nung uling pinapunta kita sa Burias, naka 6 digit ka nun. 2 beses. 2? Binayad ko yun sa'yo. Hindi binayad. Oo. 2 beses ka naka 6 digit ito 2 buwan. Umuwi ata ako kuya. Oo, pero 2 buwan na nakasahod ka ng 6 digits. Yung pinapunta kita dito. Nagbayad ka sa akin, 30,000 lang. 30 lang, di ba? Hindi ko eh. Wala yung ano, lampas. Yung sa GoPro pa. Tapos nag-down ako sa inyo po. Oh. Ngayon, biruin nyo. Ako pa ang gumagawa ng paraan para makabayad sa akin. Nagkano pa utang mo sa akin? Oh, malaki-laki pa yun. Nasa ano na po ata kuya. Huwag mo nang magitin. Malaki-laki pa yun. Pagka nakagraduate ka ng $4,000, kapag nakagraduate ka sa challenge na to ng $4,000, hindi na kita sisingilin. No. Guys, supportahan na ako guys. Malaki-laki pa yung utang mo sa akin eh. Di mga kasunod, ito, ipaliwanag ko lang sa inyo. Yung support na, alam mo naman natin na si Kuya Michael, nung dumating ako sa Bukana, Kuya Michael talaga ang isa, no? Sa mga, ang una, kung nakaka-collab dyan, lagi kong kasama. Mga views ko dati, si Kuya Michael kasama ko. No, talagang namamayagpag yung mga views ko kasama si Kuya Michael. No, hindi lang naman si Kuya Michael nakasama ko, sila Dagi, sila Kuya Guido, marami pa. Pero ang pinag-uusapan si Kuya Michael, no, na marami akong views na namamayagpag ako sa vlog dahil kay Kuya Michael nakasama ko, dahil na maraming natuwa kay Kuya Michael. So binibigyan ko si Kuya Michael nung pagsahod ko, pero in return pa rin para mas talagang yung biyaya, ginawa kong vlogger si Kamuning, dapat si Kuya Michael para mas makakasahod sila ng mas maganda, makinabang sila dun sa platform na meron ako, YouTube, maganasan din na makasahod. Ang unang sahod mo, kung tutuusin, kulang-kulang kalahating milyon. Binigyan mo ko ng rep.
Yun. 510. Oh, na 5. Doon may unang sahod 500,000. Yun. At yung pangalawang sahod hanggang bla 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 bla, mas malaki-laki pa yun. So yun na yung pinaka ginawa kong paraan para makabawi man na ako sa pamilya ninyo sa pamamagitan ni Kuya Michael. Sinari ko sa inyo yung YouTube para kumita kayo. Yun na yun. Yung sinasabi kong utang, sabihin ko na lang dito, yun yung nagpautang, pinahiram ko sila ng pera para matayo yung bahay nila. No? Nasaan niya ito eh? Hindi naman siya umabot na 1 milyon. Ay, nagpas kuya. Ha? Nagpas. Daw yung mga Kasi didagdagan mo na didagdagan. yung mga, hindi ako kuya. Yung mga ano. O sabihin natin na kahit 1 milyon na lang. Mga 1 milyon utang sa akin, mga hayop na to. Tapos, yun. Hindi, mas maganda yung malaman ninyo. Isabi na natin. Yan. O, siya mga kasword, hindi pa ako nagpapautang na ganyan sa pamilya lang nila. Ngayon, sabi ko kay Kamuning, total, ginawa naman kitang vlogger, may kakayahan ka na bayaran mo na lang ako. No, hulug-hulugan mo na lang. So si Kamuning naguhulog-hulog noon. Naabutan siya ng time na humina ng channel niya. Kaya hindi ko na siya piniwersa. Sabi ko, pag sinabi ko nung time na yun, Kamuning, bigyan kita ng challenge para at least kahit pa paano makahulog ka sa utang mo sa akin. Pinaano ka sa Burias. Naghulog naman siya, pero lalaki pa ng kulang eh. Kaya, ito ang challenge ko sa'yo. Kapag nakagraduate ka ng $4,000, hindi na kita sisingilin. Iyon na yung hindi na kita sisingilin ng utang mo. Yan. Patay ka. Pagya ka misis. Si misis kasi magdadilisan ng nila eh. Kasi alam ko iniisip niya yan eh. Lagi niyang iniisip na isa sa mga iniisip niya lagi yung utang niya sa akin. Yan yung utang niya sa akin. Tapos mayroon pang hindi mo sa inyo. Kung sumahod na kayo natin daan-daang libo, mayroon pa rin kayong mga utang. Siguro sakit nyo talaga yan oh. Ba't naman ako? Sakit niya Sino ba lagi nangungutang? Si mama mo? May pera lang nangungutang pa kayo? Pambihirang buhay. Halos hindi ko nakakalam din ang paano nangyari sa amin. Ayan. So, ayan. Seryoso yun mga kasword. Shout out kay Mrs. Ano ko na lang. Si Mrs. kasi ay din yun. Yung parang mama na rin yun ni Kamuning. No? Kasi kapag may problema tong babaeng to, doon yan una yan nagsusumbong kay Mrs. Sniper bago sa akin. Si Mrs. naman ang magsasabi sa akin, si Kamuning may problema ganito ganyan, bla bla bla. Ganyan. So, yung time na nung time na yung lumabas yung picture na kalat-kalat na yan, hindi ko alam bakit hindi nila pinaalam muna sa akin, pero pinaalam nyo kay Ann. Hindi nila sinabi agad sa akin. Siguro takot siyang mamura ko siguro. Yun. Kaya nung nalaman ko, sabi ko, naku po, ng ina, disgrasya. Pero at least, okay lang naman. Wala akong magagawa sa yung kaso-kaso na yan. Hindi ako makialam niya, bahala ka dyan. Kung ano mang pwedeng mangyari basta kahit anong mga bagay, wala akong maitutulong dyan. Ang akin lang, nandito na ako para sa YouTube. Yun lang ang financially. Kasi siyempre pag anuhin kita sa YouTube, okay, sasahod ka naman, hanggang doon lang ang maitulong ko sa'yo. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pinakasentro ng pinagkakakitaan mo ngayon ay vlog. Makakatulong ako sa iyo niyan. So baka kasi iniisip mo, kaya baka isa-isa iniisip mo na nahiya ka na sa bukana kasi baka galit ako dahil sa nangyari sa iyo. So napanood ko yung vlog ni Jan Igor, tsaka yung nakikita ko yung kung paano katatuhin ng pamilya ni Jan Igor dito sa kabila ng nangyaring yun. Parang imbis na mainis ako, nawala na rin yung inis ko kasi grabe nakatagpo ka ng ganyang klaseng pamilya. Bihirang-bihira yung ganyan. Kaya salamat sa family ni Jan Igor. Yan. So last na advice ko sa iyo, wag kayong mag-isip na porket may mga sponsor kayo na kung nabibigay man sa inyo ng allowance na hindi na kayo mag-vlog. No, wag ganun. Kapag meron kayong mga tumutulong sa inyo na daily life ninyo na ito allowance mo, ako mag-sponsor ako sa iyo, bibigyan ko kayo ng allowance, porket may ganun, wag niyo nang hayaan na hindi nagtatamari na kayo mag-vlog kasi kaya kayo nagkaroon ng sponsor na ganyan, natuwa sa inyo yung mga yan kasi nga natutuwa sila sa mga ginagawa ninyo. So magsikap ka rin. Magsikap din, vlog kayo ng vlog kahit na wala nang views. Pagka hindi ka kasi nag-vlog, ang iisipin ng mga tao, porket may mga sponsor na sumusuporta, hindi na nag-vlog. Ayan. Huwag kayong tumigil sa pag-vlog kasi humina at lumalakas ganun talaga. Kung talagang wala nang pag-asa, di wala na talagang mangyari sa vlog, di nagtrabaho ka na.
puso mo magtrabaho. Eh, sabi ko sa iyo, hanggat nandito ako mga kasword, hanggat mayroon pa akong kaunting impluwensya sa YouTube, hanggat malakas pa yung aking community, yan, si Kamuning, ay hindi ko pababayaan yan sa vlog, sa YouTube. Yan. Yun lang tayo may tulong ko sa iyo. So sana last na yung pagkakamali mo na yan, sana hindi na maulit. Yan. Saka siyempre magsalamat ka sa pamilya nila, ano. Na dyan, bait ng ng pamilya na dyan, Igor. So, dito ka muna. Yan mo, pagka umina na, pwede kang bumalik ang Bukana. Huwag kang mag-alala, walang ano sa doon, hindi galit sa iyo mga tao doon. Normal lang talaga yan na may masabi sila na ganito ganyan. Pero congrats sa iyo, ang tapang mong i-reveal yung mga ganyang bagay kasi hindi biro rin mga kasword. Kahihiyan yan. Pero at least naintindihan ka na siguro ng mga tao. Alam kong mali yung ginawa mo. Mali talaga yun dahil alam mong mali yun eh. Kahihiyan yun, katawan mo yun eh. Tapos ginawa mong ganun. Tapos wala nga na pala doon. So doon sa mga doon sa kay parang Roman? Noria Di Guzman. So good luck na lang sa'yo. Di ka bahala ako anong nangyari sa buhay mo ngayon. Baka makarma ka, may pamilya ka pa noon, anak ka. Yan, so huling lang. May support, sabihin mo, may support sa challenge. Kahit sa challenge na ngayon. Yan. O yan, thank you. Ay, yung tipong umiyak ka tapos bigla tatawa. Pinitin mo yung solid sauce. Isa kautoy, kabugay sa si Rigondox. Kalubak-lubak. Sa yung motor namin. Para na mapuntahan ka dito. Mabingko. Sa Bustino. Sa Bustino. Ito yung kalbas kay Bustino. Nadamay pa. Bustino. Kaya tayo ng mga advice sa mga veterans. Yan, para kay Kamuning. Yan. Mga kasawad, magandang araw sa inyo. May advice ko lang kay Kamuning. Shout out na sunod. Ingat. Nasa social media tayo. Doon naman sa may gawa, sana makarma ka rin. Kung nandito ko lang sa Burias, sana magkita tayo. Yun lang. Ingat ha. Medyo panak sa camera. So yan mga kasword, huling lang, hirit. Suportahan niyo pa rin si Kamuning at kung may nagawa pa siyang mali, sana mapagbigyan natin ulit, no? At sana Kamuning, huling pagkakamali niya na alam mo yung sinadya mong, alam mo yung mali, ginawa mo pa rin. Iba kasi yung hindi mo alam na mali yun. Nagkamali ka, mabilis lang humingi ng tawad eh. Uy, hindi ko alam na mali yun, sana mapatawad niyo ako. Mabilis lang, pero yung ganyan na alam mong mali yun, tapos ginawa mo pa rin, ang hirap ipaliwanag saan yan. Sa mga tao, mayroon talagang hindi matatanggap eh. Pero, gaya nga sabi ni Boss Nino, nasa social media tayo. Diyan tayo nabubuhay ngayon, diyan tayo kumikita. So, deserve, karapatan nila mga viewers natin na malaman nila kung anong dahilan, karapatan din nila na humingi ka ng tawad sa kanila kasi sinusuportahan ka nila eh, tapos gagawa ka ng mali, di ba? So, deserve natin humingi nila na humingi tayo ng sorry kapag nagkamali tayo sa social media. So, ikaw baka may gusto ka bang sabihin, huwag na lang. Mag-live ka pa eh. Kaya iyak dyan. Yeah, supportahan nyo na lang po ulit ako mga Kamuning. And kay Kuya Dep, maraming salamat po. Ayun sila, hindi makapagsalita kasi siguro na-overwhelm siya. Hindi na-expect na na darating ako ngayon eh. Na darating kami. Yan, na gusto ko lang magpakita ng support kay Kamuning kasi alam kong siya na parang nangangamba na hindi ko na siya papansinin, hindi ko siya suportahan sa nagawa niya. So, yan, sige. Good luck. Wala, putang na pati ako maiyak eh. Babay na. Ay, salamat pala kay kay Kautoy, kay Kabugoy, tsaka kay Rigondox dahil sa sinamahan nila ulit sa Burias.
talagang ano, pinuntahan namin si Kamuning dito para support. Tsaka salamat kay Boss Ninong, sinundo kami sa ano, sa pier.